Chapter 6. Diretsyong nakatingin ng alkalde sa mga mata niya nang nagsalita. I have heard so much about you, Sabrina. Totoo pala ang balitang napakaganda mo. Anito, pagkawan ay bumaling kay Seryo. And I also heard na enrolled ka na sa ALS. Tumango ang binata. Baka sakaling makapasa, Mayor? Tumango-tango ito. Kailangan mo pa ba yun? You practically have everything. Baka uugod-ugod ka na bago ka makatapos ng kolehiyo. At tumawa to ng malakas bago tinapik sa balikat si Seryo. I'm just kidding, Serge. Nakita niyang namula ang mga tenga ng kanyang estudyante. Gusto ko kasing suportahan si Alberto sa programa niya at gusto ko magbigay ng magandang example sa mga out-of-school youth. I'm sure marami akong mahihikayat na mag-enroll sa susunod na batch. Alam kong political strategy ni Alberto to para mapalapit siya sa mga tao. Pero seryo, sinisiguro ko sa iyong ako pa rin ang mananalong mayor sa susunod na eleksyon. Confident na tugon nito. Sayang lang ang pagod mo. Kung siya ang susuportahan mo, why not support me? Matutulungan pa kita sa mga negosyo mo. Maaga pa para magbilang ng sisiw, Mayor. Isa pa, hindi ako pwedeng mag-traitor sa kaibigan. Nakaramdam ng tensyon si Sabrina habang nakikinig sa usapan ng dalawang lalaki. Obviously, may tensyong namumuo sa mga to. Oh well, kung yan ang prinsipyo mo, edi okay. Good luck na lang sa kaibigan mo. That's good to hear, Mayor. At least democracy is being practiced here in San Alfonso. Ang alam ko, ngayon mag-aanon sa kandidatura niya si Alberto. Tumaas ang kilay ni Mayor Inigo. Really? Diyan ako hanga kay Alberto. Masyadong malakas ang loob ng konsel na yan para banggain ang isang gaya ko. In that case, I should not stay longer for delikadesa. In fact, hindi naman ako iniimbitahan ni Alberto. I just dropped by to greet him happy birthday nang nakita ko sa labas ang tarpaulin banner. Pagkawan ay bumaling ang tingin nito sa dalaga. Welcome to San Alfonso, Sabrina. I will see you again sometime. Bahagyang tanghulang isinigot niya sa alkalde. Excuse me, Mayor. Pakli naman ni Seryo. Hinubakan siya nito sa siko at iginaya sa buffet table. Kumuha to ng 2 plato at inaabot sa kanya ang isa. Ito rin ang naglagay ng mga pagkain sa plato niya. Nang nakakuha na sila ng pagkain, iginiya siya nito sa pinakadulong mesa na nagkataong bakante. Hindi siya nakatiis sa magtanong tungkol sa napansin niyang tensyon sa pagitan ni Seryo at Inigo. Kaaway mo ba si Mayor? Sumubo muna to ng isang pirasong manok bago nagsalita. Old rival. Sa love? Tumitig to sa kanya bago maya-maya ay tumango. She tried to lighten up the mood. Siya ang pinili kaya kaganyan? No, ako ang pinili. Ni Edna. Ikaw naman pala. So what's wrong? Nakita niya lumunok ito. I lost Edna. Namula ang mga mata nito. Now she was beginning to know more about Seryo. Ramdam niya na parang nasasaktan to sa mga oras na yun. Para bang any moment ay iiyak to. Dahil kay Mayor? Umiling ito. Not actually him. I don't know. No one knew. Namatay si Edna 2 days before our wedding day. Lumunok ito para mawala ang tila batong nakaharang sa lalamunan nito. Uminom to ng juice bago muling nagsalita. She was raped and murdered. Basag ang boses ito nang sinabi yun. Hindi niya napigilan na hawakan ng kamay nito at pisilin yun. I'm sorry. Hindi ko na dapat inusisa ang tungkol dun. Tinitigan siya nito. It's okay. Sa totoo lang, ngayon lang ako may nasabihang tao ng tungkol kay Edna na hindi nakakakilala sa kanya. You must have loved her dearly. I did. I still do. Matapat na sabi nito. Parang hinaplos ang puso niya sa narinig, pero para rin tinakaran ng punyal ang kanyang dibdib. Mahal pa rin nito si Edna. Ibig sabihin hindi pa to handang magmahal na muli. Bakit parang may kumurot sa munting bahagi ng kanyang puso? Si Edna ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Siya ang nag-akay sa akin sa tamang landas. Taga-rito siya sa San Alfonso pero sa Maynila kami nagkaibigan. That time, naliligaw ako ng landas. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas.
Kaya lang nawala siya. Binaboy siya ng mga hayop na yun. Nahuli ba ang mga gumawa niyon? Tumango ito. Pero may pakiramdam ako na may iba pang dapat managot maliban sa mga nahuli na. May pakiramdam ako na may mga nakakulong na hindi naman dapat na nakakulong. I'm really sorry, Seryo. Umiling ito. No, hindi ka dapat nagsasorry. Ako ang dapat magsorry. This is supposed to be our first date. Hindi dapat ang pangit na nakaraan kong pinag-uusapan natin. Pinilit niyang ngumiti at bahagyaring kumislot ang kanyang puso. Okay lang yun. Diba? Dapat nagkakakilala ang mga bagong magkaibigan? Ngumiti ito pero malungkot pa rin ang mga mata nito. So, ibig sabihin mag-open ka rin sa akin? Ngumiti rin siya. Hindi lang ikaw ang may pangit na nakaraan. Ako rin. Pero I must admit, nakatiting na sakit ang naramdaman ko kung ikukumpara sa naranasan mo. Saglit siyang uminom ng juice. Gusto ko marinig ang kwento mo. Briefly, ikinuwento niya ang nangyari sa kanila ni Efren. Nagawa ka pang lokohin ng boyfriend mo sa ganda mong yan? Di naman makapaniwalang komento nito. She knew Seryo was trying to make their conversation light. Marahil ay gusto nitong mawala ang malungkot na topic nila. Nakita niyang sumubo ulit ito ng pagkain. Sumubo na rin siya. Itinuloy niya ang pagkukwento. Kaya pala nagpa siya ka magturo dito sa liblib na bayan ng San Alfonso para makalimot. Paniniguro nito. Kinda. Noong una kitang nakita, iniisip ko na engaged ka o may asawa ka na. Matapat na saad nito. Bakit? Ginuso dito ang tiny white gold ring sa kaliwang palas ng singin niya. Itinaas ni Sabrina ang daliri. Ito? Bigay ito sa akin ng mami ko nung nag-18 ako. May secret bonding kami na concern ang singsing na to. Napansin niyang medyo maaliwalas na ang kanina ay malamlam na mga mata nito. Pwedeng malaman kung ano yun? Purity ring ang tawag dito. Bahagyang kumunot ang noo niya. Purity ring? Nag-iinit ang mga pisngin niya at hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Seryo ang tungkol dun. Only her closest friends knew about it. Isang linggo pa lang sila na magkakilala nito at bago pa lang magkaibigan. Basta, purity ring. Ganon. Bahagyan itong inilapit ang mukha nito sa kanya. Let me guess. Purity ring na yan ang dahilan kung bakit nagkahiwalay kayo ng fiancé mo. Tama? Natawa naman siya. You got it. Damn fool. Yes, he is. He is a damn fool for letting you go. That's life. Alam ni Sabrina ang gabing yun ang simula ng mas malalim nila na pagkakaibigan. Bagaman sa sulok ng kanyang puso ay may iba siyang ninanais sa mangyari sa kabila ng masalimuot na nangyari sa buhay pag-ibig nito. Okay na rin sa kanya na maging magkaibigan muna sila. Naging masaya naman ang buong gabing magkasama sila, maliban lang sa 2 beses na paglapit na muli ni Mayor Inigo sa kanya. Nang una, niyaya siya ng sumayong nito na magalang niyang tinanggihan. Sinabi ni Seryo sa kanya na sigurado raw na kursunada siya ng mayor. May asawa na raw ito at 2 mistresses. Natuwa siya nang bago mag-announce ng kandidatura para sa pagka-alkalde sa Alberto ay umalis na si Mayor Inigo. Ini-announce na rin nito ang engagement nito at ni Anita. Pagkatapos ng ibahagi na sa mga bisita ang magandang balita, pumainan lang ang isang sweet music mula sa 7-man orchestra sa ibabaw ng entablado. Una nagsayaw sina Anita at Alberto sa gitna ng hardin. Maya-maya ay sumunod na ang iba pang pareha. Nakangiting nilingon siya ni Seryo. Nainggit ako sa bulwagan. Alam kong tinanggihan mo si Mayor, pero gusto sana kitang imbitahang sumayaw. Sumasal ang tibok ng puso ni Sabrina. Sure. Maya-maya pa ikabilang na sila sa mga pareha na nagsasayaw sa gitna ng bulwagan. Seryo's hands were firm behind her back. He was very gentle. Ang mga kamay naman niya ay nakapatong sa magkabilang balikat nito. The lights were dim. The music was soft and slow. They were not actually dancing. They were just standing there, looking into each other's eyes. Hanggang sa natapos ang tugtog, hindi sila nag-uusap. Pagkalakas-lakas ang tibok ng puso ng dalaga. Nag-alala siyang baka maramdaman ni Seryo ang kanyang nararamdaman. Mahal na yata niya to. Nagyaya na itong umuwi ng bandang 12:00.
Baka raw mapuyat siya at may aasikasuhin pa bukas ng umaga. Inatid siyang nito sa bahay ni Anita. I enjoyed the night, Sabrina. Thank you. I never had this kind of feeling for a long time. Anong binata habang nakatayo sila sa labas ng pinto. Gosh, was it trying to imply something? Nag-enjoy din ako, salamat. He leaned a little and kissed her on the cheek. Pakiramdam niya ay himatayin siya sa ginawa nito. Walang kasing tamis ang simpleng halik na yun ha. Nagdulot ng laksalaks ang kilabot sa kanyang kaibuturan. It was even sweeter that her first kiss from her puppy love during her senior prom when she was in 4th year high school. Uuwi nga pala ako sa amin sa Manila bukas. Mamaya na pala. Madaling araw na kasi ng mga oras na yun. Kailangan mo ng driver? Magpipresenta ako. Umiling naman siya. Hindi na, alam kong marami kang gagawin. Babalik ka ba sa hapon? Tumango siya. Oo, kukunin ko lang ang kotse ko at saka ilang personal na gamit. Huwag mo nang dalhin ang kotse mo. Pwede naman kitang sudit ihatid araw-araw eh. Nagbiro siya. Palagi kang late sa klase, susunduin mo pa ako at ihahatid. Baka pati ako malate. Mas mabutin ang may sarili akong sasakyan. Napakamuto sa ulo. Hindi kasi maiwasan ng malate eh. At ngayon ko naunawaan kung bakit. Dahil hindi ka lang pala basta worker. Ikaw pala ang may-ari ng kumpanya. Napaka-stupid ako para hindi malaman agad. Ikaw naman kasi hindi mo sinabi. Ayoko kasi na ituring mo akong espesyal kaysa sa iba sa mga kaklase ko eh. Espesyal ka na sa akin, alam ko. Una pa lang kitang makita. Sa isip-isip niya. Oo na, hala uwi na at madaling araw na. Thanks ha. Saan? Sa friendship. She really hoped it would be more than that. Pero mahirap umasa. Salamat din sa friendship. Kay bilis lumipas ng mga araw, linggo at buwan. Ang sumunod na 2 buwan ay naging masaya para kay Sabrina. Nakilala niya ng lubos si Sergio sa halos araw-araw na pag-uusap nila. Nalaman din niya kung gaano to kabuting tao. Marami itong natutulungan. Minsan ay hindi pumasok si Randel. Isinama siya nito sa bahay ng binatilyo. Naabutan nilang may black eye ito. Sinuntok pala to ng ama nito nang walang dahilan. Kinausap ni Sergio ang matandang lalaki at sinabing kukuhanin na nito ng tuluyan si Randel kapag inulit pa nitong sakta ng binatilyo. Nalaman din niya na mahusay itong mag-drawing, na ito ang nagbibigay ng suggestion sa mga engineers at arkitekto para sa disenyo ng bahay sa mga paupahang buildings, subdivisions at villages na ginawa ng kumpanya ng mga to. All he needed was a college diploma at iyon ang minimiti nito talaga. Nalaman niyang gusto nito na maging arkitekto. With his wisdom and intelligence, alam niyang hindi malayong maabot nito ang minimithi. Ang pagiging magkaibigan nila ay binigyang kulay ng mga tao nakapaligid sa kanila. Maging si Anita ay ayaw maniwala na magkaibigan lang sila. Ilang beses na siyang naisama ni Sergio sa bahay ng mga magulang nito at nakilala na rin niya ang buong pamilya nito. Ngumingiti lamang siya kapag tinatanong siya kung sila na ba ng binata. How she wished na totoo ang iniisip ng mga to. Pero mukhang hanggang sa pagiging kaibigan lang ang nararamdaman ni Sergio para sa kanya. Mahal pa rin ito si Edna at nasa wallet pa nga nito ang larawan ng babae. Pinakita nito yun sa kanya. Alam niyang hindi tama pero nasasaktan siya sa kaalamang matagal lang patay ang babaeng pinag-uukulan nito ng pagmamahal. Madalas sa tinutokso sila ng mga estudyante niya pero pulos ngiti lang ang sagot nila ni Sergio. Sila ang palaging tampulan ng tuksuhan gaya na ngayong magkakasama sila para sa isang group study isang araw ng Sabado. Sinasamantalan niya ang pagkakataon na ma-review ang mga to dahil malapit na magsimula ang regular classes niya para sa unang semester sa San Alfonso Community College. Pasensya ka na sa kanila, sabi ng binata. Nasa clubhouse sila ng St. Ignatius Village. Nalalapit ng araw na examination. Sinabayan nila ng barbecue party ang pagre-review. Sanay na ako. Si Randel lang ang sumisimangot kapag binibiro nila tayo. Crush na crush ka ng batang yan. Ngumiti naman siya. Typical teenager kasi si Randel. Tinanong nga niya kung nililigawan na kita. Inabutan siya nito ng isang stick ng barbecue. At napatitig siya rito. Anong sabi mo? Yung totoo? Tumango siya. Yung totoo. Sabi ko hindi pa pero
Lumakas ang kabog ng puso niya. Pero ano? Nagbabalak ako? Pero mag-asana ang kabog sa puso ni Sabrina. Hindi na niya napigil at hindi niya alam kung paano magsasalita. Kahagat sana siya ng barbecue pero hindi na niya naituloy. Ang damuhong bata nagtampo sa akin. Remember, absent siya nung isang araw. Naglasing ba naman? Kinakausap ko siya. Sabi ko bata pa siya at marami pang makikilalang mas bata. Sabi ko rin pagbigyan na niya ako dahil hindi naman ako bumabata. 34 na kaya ako. At hindi siya makapaniwala sa naririnig. Seryo? Naliligaw ka na ba ng lagay na yan? Napamaang ito pero diretso nakatingin sa mga mata niya. If you want to put it that way, oo. Pakiramdam ni Sabrina ay nagsaling bayan sa paligid niya ang nagkakabiging putok. Pakiramdam niya ay nagsipag-awitan ng mga ibon. Pinilit niyang pakalmahin ang dumadagundong niyang puso. Nagbiro siya para maibsan ang kabang nararamdaman. Para ka namang Chinese, katanghalian tapat kung manligaw. At hindi pa sa bahay ko ha, ang daming tao rito. Narito lahat ng mga kaklase mo na mga estudyante ko lang naman. Napaubo ang binata. Hindi ko kasi alam kung paano at kung kailan magsisimula. Baka maunahan pa ako ni Inigo sa iyo eh. Naalala niya ang madalas sa pagpapadala ng bulaklak sa kanya ni Mayor Inigo. Ilang beses na rin niya na tinanggihan ang mga pag-imbita nito na lumabas silang dalawa. Ewan ko ba dyan kay Mayor? May asawa na at 2 kabit, gusto pang rumakit? Ganun siya talaga. Napalunok siya. Kung hindi daw dahil naliligawan ako ni Mayor, hindi ka pa manliligaw? Hindi ko kasi alam kung paano magsisimula. Pero ngayong nasimulan ko na, itutuloy-tuloy ko na. Sigurado ka? Tumango ito. Magmula nang nakilala kita, unti-unting nagliwanag uli ang mundo ko. Kung matatanggap mo ko, sana magawa mong gamutin ng tuluyan ang sugat sa puso ko. Madamdaming pahayag naman ito. Nilingon niya ang mga estudyante na abalang nagpapalitan ng tanong at kuro-kuro. Nagbiro siya ulit para mawala ang kabang naghahari sa puso niya. Hinihingi mo na ba ang sagot ko? Tumawa to. Alam kong hindi proper ang oras at lugar. I'm such a fool. Alam mo bang buong buo sa isip ko kung paano ko sasabihin sa iyo ang mga gusto kong sabihin sa isang magandang lugar at tamang pagkakataon? Pero nasabi ko na ngayon. At saka sa mahigit 2 buwan natin pagiging magkaibigan, pakiramdam ko, kilalang kilala na kita at parang nararamdaman ko na pareho tayo ng nararamdaman. Anong ibig mong sabihin? I've fallen for you, Sabrina. Alam ko una pa lang kitang nakita. Ikaw ang babaeng gagamot sa puso ko. Hindi ka na nawala sa isip ko. But that doesn't mean na mahal mo na ako. Hinaing naman ang puso niya na pinili niyang huwag na lang isatinig. Nagpatuloy si Seryo. Alam ko malayo ang agwat natin. Hindi ako graduate ng high school. At kung makakapasa man ako sa ALS, matagal pa bago ako maging titulado. Mismatch tayo. You're already made. Ako nagkukumahog pa lang para makatuntong sa kolehiyo. Aaminin ko, pinakamalaking qualification na hinahanap ko sa isang lalaki ay ang pagiging edukado. Pero hindi ibig sabihin yun minamaliit ko ang kaya mo. Pagmula na nagturo ako ng ALS, naramdaman ko ng kahalagaan ng pag-aaral sa mga tulad ninyo. Look at Mrs. Sally Ramirez. She's 60 but she wanted to have a diploma. And you? You have proven a lot. Marami kang nagawa at nagagawa na hindi kaya ng mga tituladong tao. You have a very big heart, Seryo. Magagawa mo bang matyagang maghintay na makatapos ako ng architecture? Kumalibang na naman ang puso niya. Hinihingi mo na ba ang sagot ko ngayon? Inulit niya ang tanong niya kanina. Kung ibibigay mo na, I'll be the happiest man in the universe. Parang gusto nang maiyak ng dalaga. Gusto sana muna niyang marinig ang magic words mula rito. Tinitigan niya to at patatagalin pa ba niya ang paghihintay nito? Samantalang iyon ang matagal na niyang minimithi. I'm giving you my answer now. Bulong niya. You mean, I love you. Oh, hinawakan nito ang kamay niya at hinagkan ang likod niyon. Thank you. Hindi ka magsisisi. Pagkuwan ay tumayo ito. Mga classmates, may gusto akong i-announce. Sabay-sabay naman na naglingon na sa kanila ang mga to. Girlfriend ko na ang teacher natin. Nagsigaw at nagpalakpakan ang lahat.
Sa wakas, nagkalakas ka rin ng loob, sigaw ni Miguel. Kiss! Kiss! Buyo naman ng iba. Pulang-pula ang mga pisngi ni Sabrina pero alam niyang wala nang papantay sa kaligayang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Matagal-tagal din niyang hinintay na magtapat na si Sergio sa kanya. Nang kabigin nito ang balikat niya, marahang kinintala ng halik ang mga labi niya at pakiramdam niya mapupugto ang kanyang hininga.